Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Cardano or ADA. Kung saan ang sabi po rito ay Cardano founder says not holding ADA now is a major red flag. Kaya yan. Ang Cardano founder po ay walang iba kundi si Ginoong Charles Hoskinson. At siya po ay naglabas dito ng isang matinding pahayag or statement na sinasabi po niya na ang hindi daw po pag-hold or pag-i-invest dito kay Cardano or ADA ay isa daw po itong major red flag. Yan. Kung pag sinabi po nating major red flag ay isa po itong sinyales or palatandaan na hindi maganda. Kaya ayan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan po siya. Ang larawan na ito ay si Ginoong Charles Hoskinson. Para sa mga hindi po nakakakilala or pamilyar sa kanyang itsura. Pero yan, mukhang AI generated po ito. Kasi mukhang bata po yung kanyang itsura dito. Cardano founder Charles Hoskinson humorously claimed it is a red flag for any investor to not hold some amount of ADA tokens at this point. Kaya yan, sabi naman po niya ay humorously. Ibig pong sabihin ay pabiro naman po niyang sinabi na isa daw pong red flag para sa kahit sino mang investor dyan na hindi nag-hold ng ADA tokens. Kaya yan, Hoskinson conveyed this viewpoint in a recent post on X in reply to Lily Brody, a pro-Cardano content creator. Kaya yan, ito po ay yung kanyang statement na ito ay isa po itong response sa isang post ng ex-user na si Lily Brody. Ayan, siya po ay isang babae kaya si Madam Lily Brody. Ayan, maliban dito ay isa na rin po siyang pro-Cardano content creator. In a light-hearted manner, Hoskinson remarked that a partner who is not holding ADA tokens at this stage of development might count as a red flag. Hoskinson remarks has since triggered reaction from community members. Kaya yan, sabi ni pabiro ni Ginoong Charles Hoskinson na ang kapartner daw, yan, malamang ay yung tinutukoy po niya rito ay yung boyfriend. Yan, boyfriend ni Madam Lily Brody. Kasi sabi ni Madam Lily Brody ay meron daw po siyang naging kadate na yan, totoong lalaki daw. Yan. At yung sinabi po ni parang sinasabi po ni Ginoong Charles Hoskinson na dapat alamin mo kung meron nga ba siyang holdings na Cardano. Kasi kung pag wala siyang holdings na Cardano ay isa daw po yung major red flag. At ayan, sinabi ni Madam Lily na yan, napaka-weirdo naman daw kung tatanungin mo sa unang araw ng inyong date yan, kung meron siyang hawak or investment na Cardano. Kaya ayan, pero pabiro lamang po ito kasi na sinabi ni Ginoong Charles Hoskinson. Cardano caught in bearish pressure. Cardano has battled significant bearish forces over the past month, registering no positive gain. Moreover, the asset has not shown signs of comeback yet, declining by 3% over the last 24 hours. Kaya ayan, itong si Cardano ay nakikipag-bakbakan daw sa puwersa ng mga bears, yan, or mga selling pressure nitong nakalipas na buwan. At dahil dito ay wala po siyang naipapakita na positive gain man lamang or magandang performance. At yan, wala na rin siyang naipapakita na signs na ito ay makaka-recover na sapagkat siya po ay nakaranas ng price decline na 3%
higit 3% nitong nakalipas na 24 oras. Cardano's outlook for April. Yan, ano na nga ba yung ano kaya naman ang magiging performance ni Cardano ngayong buwan ng Abril? Notably, some market participants have interpreted Hoskinson's comment as a potential indication of significant developments on the horizon for Cardano, possibly leading to an increase in its price. At ayan, yung ibang mga market participants naman po ay ayon po sa kanilang interpretasyon dito sa inilabas na pabiro na pahayag ni Ginoong Charles Hoskinson ay ito raw po ay posibleng indikasyon na meron pong inihahandang isang malaking developments ang team ng Cardano. At ito po ay posibleng magdudulot or magkakaroon ng impact yan sa presyo ni Cardano. On the contrary, researchers at crypto exchange Changelly are not optimistic about ADA's performance this month. In their April price forecast for Cardano, they suggest the likelihood of ADA re-entering the 0.6 range but predicted that it would decline by the month's end. Kaya ayan, pagdating naman po rito sa inilabas na prediction ni Changelly dito kay Cardano ay hindi po ito gaanong optimistic or hindi po nakikita po niya na magiging performance ni Cardano sa loob ng buwan na ito ay hindi daw po gaanong maganda, sapagkat ayon po kay Changelly ay papasok daw po ang presyo ni Cardano sa price range na 0.6, ngunit ito daw po ay magkakaroon ng price decline pagsapit po ng katapusan ng buwan na ito. Nonetheless, renowned independent analysts like Ali Martinez have projected that Cardano would resume its previous bullish momentum this month based on historical observation. Martinez's ambitious target for ADA this season is $8. Yan, kung hindi naman po gaanong optimistic ang prediction dito ni Changelly dito kay Cardano, ay pagdating naman po dito kay Ginoong Ali Martinez, isa po siyang kilalang crypto analyst, ay ayon po sa kanya ay magpapatuloy naman daw po ang bullish momentum nitong si Cardano ngayong buwan na ito. Yan, at yan ang kanyang naging basihan dito ay ang historical data or yung mga previous performances ni Cardano. At naglabas na rin ng isang ambitious price target itong si Ginoong Ali Martinez kay Cardano na ngayong season na ito, ngayong bull market season na ito, ay magagawa po nitong akyatin ang napakataas na presyo nito na $8. At ayan, yan po muli si Ginoong Charles Hoskinson, ang founder ng Cardano, na nakapagsabing ang hindi raw po nag-hold ang hindi daw po pag-hold ng ADA or Cardano ay isa daw po itong major red flag. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.